Hello, good morning sa ating lahat. So ayun, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So may nagtanong kasi sa akin na isang sisi natin. Sabi niya sa akin, kung may termination daw dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Sabi ko wala. So paano ko daw kung ayaw na ni employer sa atin or ayaw na natin ka-employer? So yun guys, bali ang ibig siguro niyan sabihin is kung halimbawa ayaw na ni employer sa atin, paano na mangyayari kung walang termination? So yung ganon. So siguro baka binase ni Sisi to dun sa Hong Kong kasi may termination sa Hong Kong. Dito po sa Singapore is wala. So yun, pero meron pong sendback at saka transfer na tinatawag dito sa Singapore. So yun, bali may video na ako dyan na ginawa. So kung baka hindi pa rin napanood ng ating isang sisi, pero sige, sagutin na lang din natin ito para maging klaro sa kanya at saka para mapanood niya rin to malinaw na sa kanya yon. Bali kasi guys, itong sinishare ko sa inyo is based on my observation, based on my based on my experience, at saka yun nga sa mga kaibigan ko since nandito naman din ako sa Singapore. So yun ito ay every helper kasi, every tao kasi na nandito sa Singapore is may kanya-kanyang story. So ako ay share ko lang yung basic lang din talaga na knowledge ko about sa sendback. So ang sendback kasi guys is parang termination din siya, pero safe lang dito sa amin kasi ang alam ko, may mga napanood din kasi akong video dati nung nag-apply kasi ako, naghanap kasi ako dati nung nasa Pinas ako ng mga saan ba maganda mag-apply sa Singapore, sa Hong Kong at Taiwan. Kasi yun, ako, so tumatingin ako, so nagkaroon ako ng idea na may termination sa Hong Kong. So naging aware ako about yan. So may parang nangyari na parang ang mangyayari is na pag ayaw na sa'yo ng amo mo, wala kang magagawa ko, ito-terminate ka nila. Tapos ang termination is, bibigyan ka ng amo mo ng plane ticket mo para makauwi, pero parang wala na, parang alis ka na sa kanila, yung ganun. Paano kung baguhan ka lang sa Hong Kong, tapos baguhan ka lang na helper, tapos wala kang kalam-alam sa bansang yun. So paano na, buti sana kung meron kang mga kakilala doon, or meron kang malapitan na or yung agency mo, kabisado mo kung saan puntahan. Kaya paano nga kung bago ka lang din talaga? So yun, ganun. So parang ang hirap ng ganun situation. And which is ang maganda lang din talaga dito sa amin sa Singapore is hindi po pwedeng mangyari yung ganun na pagbaguhan ka pa lang talaga is kahit ayaw ng amo mo, dahil since salary deduction kami dito, no choice sa employer mo, kung ayaw na niya sa inyo is babalik ka sa agency. So pag binalik ka sa agency, may tendency ka pang makahanap pa ng ibang employer kasi nga hindi ka pa nilang pauwiin ni employer basta-basta kasi nga kumbaga may obligasyon ka agency kasi nga salary deduction, kailangan mo munang tapusin yun bago ka makakauwi kung gusto mo umuwi, or yun nga, magta-transfer ka, hanapan ka ulit ni agency ng another employer mo. So parang ang mangyayari nun is obligation ka pa rin ni agency hanggang sa matapos mo yung deduction mo sa kanila. So talagang kaya pag bago ka pa lang dito sa Singapore at ayaw na sa'yo ng employer mo at saka wala kang kakilala dito, huwag kayong matakot kasi yun nga, yun ang pagkakaiba ng Hong Kong at saka Singapore na walang termination dito. So kung ayawan ka man ni employer at bago ka lang sa Singapore, hindi ka naman agad-agad na parang paalisin ka sa bahay tapos maghahanap ka ng employer ng sarili mo. Hindi pwede dito yung ganun guys. Kailangan talaga ibalik ka ng employer sa agency at si agency isahanapan ka ng employer ulit. Kasi hindi yun pwede na tawag doon na parang parang pauwiin ka lang basta-basta na ganun, bibigyan ka ng ticket, ganyan. Bibilan ka ng employer ng ticket at pauwiin ka, or hayaan ka na lang, ibibigay na lang sa'yo ng employer yung pera para ikaw nang bahala bumili ng ticket or something ng ganyan. Paano nga kung foreign ka nga sa bansang yun so wala kang alam kung paano yung mga process pa rin kasi bago ka, diba? So yun, dito sa Singapore is walang ganun. Talagang parang ang mangyayari niyan is magagamay mo pa yung mga rules dito, mga lugar dito, at saka kung ano-anong mga bagay dito sa Singapore bago kanyan siguro pag iniwan ka ng employer mo na pwede ka ng
ang tawag ng pauwi ng Pinas. Kasi yung send back kasi guys is nangyayari lang yun, may video na nga ako dyan, kapag si employer is ayaw na sa'yo or ayaw mo na kay employer at gusto yun, si employer ibibilan ka ng ticket at pauwiin ka ng Pinas, yun yung send back na tinatawag, pero nagbavalid lang yun kung tapos na ang obligasyon mo kay agency. So kay employer na kasi ang desisyon nun, kasi after mo matapos yung obligation mo kay agency, si employer na may karapatan sa atin. Ngayon kung ayaw na ni employer sa atin, tapos nag-decide sila na pauwiin ka na lang at pumayag ka naman, so uwi ka ng Pilipinas, yun ang send back na tinatawag. Pero hindi ka pwedeng bigyan na lang ni employer ng ticket, bahala ka na dyan, pumunta ka ng airport, ikaw nang bahala, tapos hindi ka na i-update, ganon. Hindi po pwedeng ganon dito guys. Magkakaproblema si employer pag kayo ay nagreklamo sa MOM o Ministry of Manpower dito or DOLE sa atin sa Pinas. Kasi pag once na tumawag tayo sa atin ng MOM na ganon yung situation natin na pinabayaan tayo ng employer, hindi ko alam kung may multa or something, pero meron yung sa kanila, may disadvantage para sa kanila yon. Kaya ang nangyayari talaga dito, mga tao dito sumusunod talaga sa batas, kaya maganda dito sa Singapore. Sila whether ayaw man ni employer or gusto, ihahatid ka nila sa airport, bibilan ka ng ticket, hahatid ka sa airport at sure talaga niya na makakauwi kayo ng Pinas. Ngayon, ang mga tao dito, mga employer dito ay sobrang busy, hindi nila magawa yon. Minsan nag-hired sila ng ang tawag doon ng agency para sila, yung agency mag-process ng mga kailangan para makauwi ka ng Pinas, at agency na lang bahala na maghatid sa iyo sa airport, yung ganon. Meron talagang dapat na magtao na mag-assure sa inyo na makakauwi kayo ng maayos na Pinas. So yun, pero yun nga ang advantage lang talaga dito na hindi talaga usually nangyayari yung send back na yun guys, kasi yung mga employers very hassle sa situation nila yung pauwiin tayo ng Pinas. Kaya whether minsan ayaw ba nila na sa atin, nagtsatsaga talaga sila. Alam nyo ba kung ano rin isang reason kung bakit iniiwasan yung employer na ma-send back tayo? Kasi po meron po silang cash band o security band, or ano bang tawag doon, may band yan sila na $5,000 na pag hindi natapos natin yung kontrata sa kanila or is may tendency yan sila na pag lumabag tayo sa si employer at saka si helper dun sa may mga yan rules kasi sa MOM is hindi na cash band tawag doon, nakalimutan ko na, security nakalimutan ko na yun ang tawag. So yun, pagka lumabag tayo doon sa na yun, is hindi na nila makukuha magiging forfeited na yung pera nila, mawawala na yung pera na ganun. So pag nag-apply sila ng panibagong helper, magpo-provide ulit sila ng another $5,000. So malaking bagay yun guys sa kanila. Kaya minsan yun, kaya hindi lahat ng helper talaga na anytime na gustuhin man nila na pauwiin tayo, pauwiin na lang tayo basta-basta. Hindi talaga, unless talaga na gumawa tayo ng against talaga sa MOM, sa batas nila dito, at saka talaga sa ginalit natin yung amo natin na kahit na magbayad sila ng malaki o mawalan sila ng malaking halaga, talagang pauuwi tayo, yung ganon. Tapos ang isa pa is kung halimbawa naman guys na natapos nyo na, kasi usually di ba may depende yung salary deduction mo kay agency nyo, natapos nyo na yun, tapos biglang ayaw na sa inyo ni employer, tapos gusto na nila kayong pauwiin, kasi syempre kakausapin nila kayo, di ba, kasi hatid nila kayo sa airport. During that time guys, pag ayaw nyo umuwi, pwede nyo kausapin si employer nyo na, sir or ma'am, kung ayaw nyo na po sa akin, instead na pauwiin nyo ako kasi nandito na po ako sa Singapore, pwede nyo silang kausapin na gano'n na pwede po ba mag-transfer na lang ako. Yung pagta-transfer kasi guys, magbabalid lang yun kung yung dating employer nyo is may willingness na pakawalan kayo, kailangan nilang maglabas ng release paper na tinatawag. Yung release paper na yun, pag wala kang hawak na ganun, kahit anong agency hindi tatanggap sa inyo basta-basta, kasi silang agency ang magkakaproblema din, kasi kumbaga under pa kayo ng amo nyo. Pero pagka nagbigay yung dati yung amo ng release paper, so yun, pwede kayo makatransfer guys. So yun, ganun po ang dito, napaka-safe dito sa at saka sumusunod sila dito sa rules talaga, at saka napaka-safe talaga ng mga helper dito. Kaya hindi basta-basta yung basta ka na lang i-terminate, basta ka na lang paalisin sa bahay ng employer mo, bahala ka na sa buhay mo, ng ticket mo, or pauwiin ka ng Pinas ng ganun-ganun. Hindi po. Talagang may sinusunod din silang batas dito, kaya napakaganda dito sa Singapore. Although hindi ganun kalaki ang salary sa ibang pero ako naman is okay na sa akin yun, at least safe. Yung pinaka-safe kasi yung ko dun. So yun lang guys, bye-bye.